Isang uri ng damo sa inyong bakuran. Aakalain mo bang isa palang mabisang lunas sa iyong karamdaman? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga bisang taglay ng halamang damo sa inyong bakuran o sa parang na kung tawagin nga ay makahiya. Saan-saan mo nga ba ito maaaring gamitin? At kung papaanong kaya nitong alisin ang mga nararamdaman mong mga sakit sa katawan sa loob lamang ng 3 araw. Ang pananakit ng buto o mga buto at tuhod ay komunang nararanasan ng mga nagkakaedad. Subalit maging ang ilang mga may batang edad pa lamang ay nagsisimula na ring makaranas nito. Ang pananakit ng mga joints ay maaaring sanhi ng mataas na uric acid sa ating dugo na siyang namumuo sa mga ugpungan ng ating mga buto gaya ng tuhod. Ang pananakit ng tuhod o joints ay maaaring dahil rin sa arthritis. Maraming uri ng arthritis at ito ay nasa mahigit 100 klase na maaaring isa nga rito ang dinaranas mo na bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Kung kaya naman halika at alamin ang isang sinaunang pamamaraan o tradisyonal na remedy upang malunasan o di kaya'y tuluyang maalis na ang nararamdaman mong pananakit ng mga buto na dulot ng uric acid. Narito ang halamang makahiya o Mimosa pudica na kilala rin sa mga katawagang touch-me-not plant, sensitive plant, sleepy plant, or shy plant. Sa inyong lugar, ano ang tawag sa halamang damong ito? Ang mga dahon ng makahiya ay tumitiklop nga sa tuwing ito ay mahahawakan o masasagi, o sa tuwing makakaramdam ito ng panganib at muli namang bubukas pagkalipas lamang ng ilang minuto. Ang mga dahon ng makahiya ay tumitiklop tuwing gabi at bumubukad ulit sa pagsapit ng umaga. Kung kaya naman, ginagawa na rin itong houseplant sa ibang lugar dahil sa kakaiba nitong katangian. Ang mga ugat ng makahiya ay madalas ngang ginagamit na panlunas sa uric acid at sa iba pang mga sakit sa buto. Kahit noong unang panahon, ang makahiya root ay pininiwalaang isa sa pinaka-epektibong lunas sa mga karamdaman, lalo na nga sa mga pananakit ng buto. Marami ng mga individual na nagpatunay na gamit lamang ang pinakuloang ugat ng makahiya ay gumagaling at nawawala ang kanilang mga nararamdaman sa loob lamang ng 3 araw. Halika at ituturo ko sa inyo kung papaano nga ba ito isasagawa at upang maging mas epektibo. Humanap ka lamang ng halamang damo na makahiya na kadalas ay tumutubo nga kung saan-saan lamang. Hukayin ang mga ugat nito na madalas nga ay nakabaon sa lupa ng hanggang 1 talampakan. Matapos makakuha ng ilang piraso ng ugat ng makahiya, ay hugasan itong mabuti at alisin ang lupa. Alisin rin ang balat ng ugat nito upang mas lumabas ang natural nitong bisa. Putol-putulin at saka dikdikin. Maglagay ng 3 baso ng tubig sa kaserola o sapat at ilagay ang mga ugat para pakuluan hanggang bumaba ang tubig na hanggang sa ito ay magina lamang halos 1 baso. Hanguin ito at palamigin sa room temperature. Inumin ito sa umaga habang wala pang laman ang inyong tiyan sa loob ng 3 hanggang 5 araw lamang. Maaari ka ring magpakulo ng maramihan at itabi ito, subalit ito ay kailangan mong maubos sa loob lamang ng 3 araw. Dahil pagkalipas ng 3 araw ay mawawala na ang bisa nitong taglay. Ang tiyaang ito ay mag-aalis ng iyong uric acid at gayon din ang pananakit ng buto at joints sa loob ng kahit 3 araw pa lamang.
Ang mga tao na hindi na nga nakakakain ng karne dahil mataas ang kanilang uric acid ay maaari nang muling kumain ito pagkalipas lamang ng 5 araw na pagkonsumo mo ng tsaa buhat sa ugat ng makahiya. Bagaman epektibo ang ugat na ito at napatunayan na nga ng marami, ay wala pa ring sapat na impormasyon kung ano nga ba ang side effect nitong dala, lalo na kung mayroon kayong iniinom na maintenance na gamot. Kaya kung hindi kayo sigurado, ay kumonsulta muna sa inyong mga doktor. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mahilig ka rin bang kumain ng sibuyas? Hilaw ba o luto na? Batid mo ba na mainam pala ito na ating kainin habang ito ay hilaw pa? Lalo na nga sa mga kalalakihan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga nakamamanghang benepisyo na maibibigay sa inyo ng pagkain mo ng hilaw na sibuyas. At kung papaano nga ba ito magiging masarap at hindi nakakailang kainin. Naranasan mo na bang kumain ng hilaw na sibuyas? Siguro ay nasuka ka dahil hindi lamang ito maanghang ay matapang rin ang taglay nitong lasa. Subalit batid mo ba na mas mainam pala ito sa atin na kainin habang hilaw pa kesa nga sa isinasangkap ito sa paggigisa? Halika at alamin kung papaano nga ba ito isinasagawa. Ang sibuyas o onions ay isang namumulaklak na halamang ugat sa hanay ng mga alliums, kagaya ng bawang, shallots, leeks at chives o kaya naman ay kutsay. Mga sangkap na labis na importante sa ating pagluluto sa pang-araw-araw na buhay. At dahil na rin sa mga nutrisyon at benepisyo nitong tinataglay. Ang sibuyas ay kilalang kilala noon pa man dahil sa mga gamit nito sa kusina at sa kalusugan. Bilang pangalis ng mga sakit sa ulo, sakit sa puso at mga karamdaman sa bibig. Subalit maliban dyan ay napakarami pa nitong mga benepisyong hatid. Ang sibuyas ay punong-puno ng mga bitamina at mineral subalit mababa naman sa calories nitong taglay. Mayaman ito sa vitamin C na mabisang antioxidants. Ang vitamin B at folate B9 nitong taglay ay makakatulong upang gumanda ang ating metabolismo at mapanatiling maayos ang daloy ng ating dugo. Kung kakain ka ng hilaw na sibuyas, ay makakatulong ito sa iyo na makaiwas sa pagkakaroon ng sakit sa puso dahil nakakatulong itong magpababa ng kolesterol level sa ating mga dugo. Maaari ka ring pumayat sa pagkain mo lamang ng sibuyas araw-araw. May ilang pag-aaral rin na nagpapatunay na ang anthocyanins na taglay ng sibuyas ay nakakatulong upang malabanan ang ilang mga cancer at pagkakaroon ng diabetes. Para naman sa mga kalalakihan, ang pagkain ninyo ng hilaw na sibuyas ay makakatulong upang manatiling healthy at masigla ang inyong mga similya at upang mabilis mabuntis si Mrs. para naman sa mga mag-asawa. Kung madalas namang nalalagas ang inyong buhok o kaya naman ay numinipis, makakatulong rin ang pagkain ng sibuyas upang ito ay mapigilan. Nakakatulong rin ang sibuyas sa pagkakaroon ng malakas na mga buto upang makaiwas sa pagkakaroon ng marurupok na buto sa ating pagtanda. At dahil ang sibuyas ay mayaman sa mga prebiotics, ay magkakaroon tayo ng malakas na immune system. Hindi ba't nakamamangha ang taglay nitong sustansya? Subalit papaano mo nga ba ito kakainin ng hilaw na mag-i-enjoy ka? Mayroong pula o purple na sibuyas, dilaw at mayroon ding puti. At ang pula o purple ang mas mainam kainin ng hilaw.
Hiwain lamang ito at ibabad sa tubig na mayroong yelo o sa malamig na tubig sa loob ng 15 minuto bago ito kainin, o kaya naman ay sa lemon juice o kaya ay suka. At magugulat ka dahil magiging manamis-namis na ang lasa nito na mainam ngang ihalo sa mga salads o ilagay sa mga burger fillings. Subalit kung ayaw mo pa rin ng hilaw na sibuyas, ay maaari mo pa rin i-enjoy ang iyong normal na ginagawa at gamit nito bilang pampalasa sa iyong mga niluluto. May kakilala ka bang mahilig sa hilaw na sibuyas? Palagi bang masakit ang inyong kalamnan at nananakit ang kasukasuan dahil sa maghapong katatrabaho at walang tigil na aktibidad sa araw-araw? Ikaw man ay isang atleta o pangkaraniwang empleyado, at sa tuwing makararanas ka nga ng pananakit nito, ano ang ginagawa mo? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang ilang mga home remedy na pwede nating gawin upang maiwasan ang pananakit nito. Ang pananakit ng kalamnan o muscle pain. At magugulat ka nga na ito lamang pala ang maaari mong gawin at hindi mo na kinakailangan pang bilhin at gumastos ng mahal. Ang sakit ng katawan o muscle pain o sakit ng kalamnan ay madalas nang maramdaman, lalo na nga kung ikaw ay batak sa trabaho o isa ka ngang atleta. At kung hahayaan mo lamang ito o hahayaan mo lamang itong parating kumikirot at nananakit, ay maaari nga itong makaapekto sa pang-araw-araw mong buhay. Batid mo ba na maliban sa olive oil at apple cider, ang sibuyas o ang onion o ang pagkain mo ng hilaw na sibuyas ay isang epektibong solusyon sa pananakit ng kalamnan na bunga nga ng labis na pagod at trabaho. Ang hilaw na sibuyas ay nagtataglay ng maraming mga bitamina at mineral na mahusay na nagpapawala ng posibleng pananakit ng inyong kalamnan. Ang sibuyas rin o ang pagkain ng hilaw na sibuyas ay isang mahusay na anti-inflammatory agent at upang maiwasan ang pamamaga ng mga kalamnan. At dahil mayroong maraming antioxidant na matatagpuan o makukuha sa pagkain ng hilaw na sibuyas, ay mapapanatili nitong malusog at masigla ang inyong katawan. Nire-renew nito ang mga nasirang muscle tissues upang mapabilis at mawala ang sakit at pamamaga ng mga muscles. At kadalasan na nga nating ginagamit ang sibuyas sa pagluluto, subalit mas masustansya pala ito kung kakainin mo ng hilaw. Bukod pa rito ay makabababa rin ang cholesterol level ang pagkain natin ng hilaw na sibuyas. Mainam upang mapaayos ang daloy ng metabolismo, at dahil din sa sibuyas ay maaari kang makaiwas sa maaaring pagkakaroon ng cancer. Bagaman marami na ngang mga gamot ngayon na mabibili sa butika na maaaring magpawala ng sakit at kirot na nararamdaman sa katawan, subalit sa kabilang banda ay meron pa rin itong mga side effects. Kaya naman, kung hindi ka pa nakakakain ng hilaw na sibuyas, bakit hindi mo subukan? Hindi lamang masarap, masustansya, ay mainam palang nagtatanggal ng mga pananakit ng kasukasuan at katawan. Ikaw, papaano mo kinakain ang hilaw na sibuyas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV.
tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong, mga sikretong kalikasan